Nilayasan ko ang mister ko dahil sa kadugyutan niya. Dear Ate Ann, itago niyo na lang ako sa pangalang Reyna, 33 years old. Isa po ako sa solid supporter niyo Ate Ann na gusto ko po share ang mga problema ko sa asawa ko. So, ito na nga. Ikinasal ako sa lalaking minahal ko ng sobra. Itago na lang natin siya sa pangalang Jake. Si Jake ay gwapo, matipuno, kaya in love ako sa kanya. Tinagurian nga siyang heartthrob noon eh. Nung una, akala ko masaya ang buhay kasal. Pero 1 taon pa lang kaming kasal ni Jake, pero parang nahuhulog na ako sa katamaran niyang wala nang katulad. Masaya sana ako na nagkaasawa, pero tuwing nakikita ko siya, parang may ibang tao akong nakikita, yung tamad na di ko kayang ipagmalaki. Sabi nila, sa una lang naman daw lumalabas ang ugali ng isang tao, pero sa akin, hindi. Sobrang tahimik ng asawa ko sa mga unang buwan. Pero habang tumatagal, unti-unti kong naisip, bakit parang lahat ng gawain sa bahay, ako na lang ang gumagawa. Pagkatapos niyang kumain, iiwan niya lang ang plato sa lamesa, parang hindi niya alam na may lababo. Pagsapit ng gabi, mauupo siya sa sofa at manonood ng TV, habang ako naman ay naglilinis. Para bang akala niya, nasa isang resort siya na walang kailangan gawin. Sa totoo lang, ayoko sanang magreklamo pero sobrang nakakainis na. Pati sa banyo, napakadugyot niya. Pagkatapos niyang tumae, kahit anong magawa ng kanyang dumi, ako pa rin ang nagfa-flush. Laging nakasalang ang lahat at paminsan, nagiging puno na ang banyo. Sinasabi ko na sa kanya, pero parang wala lang. Sabi ko, di ka ba marunong mag-flush? Pero tila hindi niya ako naririnig. Hindi lang yan, pati sa kama, ako ang napagod. Ako na ang gumagawa ng lahat, samantalang siya ay relax lang. Aaminin ko, may mga pagkakataon na umabot na sa punto na nag-aalala ako. Paano na ang hinaharap namin kung ganito lang ang mangyayari? Minsan naiisip ko, tama bang umasa sa isang tao na walang pakialam sa mga responsibilidad niya? Isang araw, nagdala siya ng mga kaibigan niya sa bahay. Uminom sila ng walang habas habang ako ay galing trabaho, sobrang pagod na pagod. Nagpa siya akong matulog dahil ayaw ko nang makinig sa mga tawanan at ingay nila. Pero paggising ko, sira na ang buong paligid. Kalat dito, kalat doon. Nakita ko pa ang mga suka ng mister ko sa sahig, parang tinamaan ako ng kidlat. Sobra na talaga. Sa isip ko, saan ba ako napadpad? Bakit ako nandito? Hindi ko deserve to. Hindi ko na kayang magtiis pa. Napuno na ako sa lahat ng kababawan niya kaya nag-impake ako ng mga gamit ko. Habang nag-iimpake, iniisip ko kung tama bang lumayas. Pero ang totoo, wala na akong natirang pasensya. Kung sa 1 taon pa lang ganito na ang sitwasyon, ano pang mangyayari sa mga susunod na taon? Lumabas ako ng bahay at hindi na bumalik. Ngayon, iniisip ko kung tama ba ang ginawa ko. Pero habang naglalakad ako, ramdam ko na may kaluwagan na parang wala ng bigat sa balikat ko. Para akong nakalipad mula sa isang hawla. Naiwan ako sa mga tanong, tama ba ang ginawa ko? Pero sa totoo, sinasabi ko sa sarili ko, nasa tamang desisyon ako. Kailangan ko ang respeto at pagmamahal, hindi ang katamaran at kalat. Ngayon, nag-aaral akong muling bumangon at maging masaya sa aking sarili. Hiling ko lang sana ay matauhan siya at maging mature na. Nagsisi ako kung bakit pinakasalan ko siya. Hanggang dito na lang Ate Ann, maraming salamat.